Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-23 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan at sa mga Pariseo. Pagkatapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Ipinatutupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Ang lahat na ginagawa nila ay pakitang tao lamang. At upang ipakita na napakarelihiyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa mga handaan at sa mga sambahan. Ang babala ni Jesus laban sa mga taong mapagkunwari ay hindi lamang patukoy sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan, kundi para na rin sa ating lahat sa kasalukuyan. Sa mga panahon ngayon, marami sa atin na ang buhay na panlabas ay hindi tugma sa nilalaman ng ating puso. Katulad ng mga nagtuturo na hindi naman makasunod sa kanilang itinuturo, di ba't ganito rin tayo sa ating mga anak? Tinuturuan natin silang sumunod sa ating iniuutos, ngunit nakikita naman nilang di tayo nakakasunod sa mga utos ng Diyos. Tinuturuan natin silang magmahal sa kapwa, ngunit di naman natin mapatawad ang ating kaaway. Tinuturuan natin silang maging mapagbigay, ngunit di naman nila tayo nakikitang nag-aabuloy sa mahihirap. Madalas tayong magdasal at magbasa ng salita ng Diyos. Ngunit, kung wala tayong maipapakitang mabubuting bunga, dapat siguro natin itong pag-isipan. Ipinapakita ni Jesus na ang ganitong pamumuhay ay pakitang tao lamang, pagkukunwari. Makikita natin na ang puso ng ganitong tao ay malayo sa kalooban ng Diyos. Ang hanap nila ay ang pagkilala at parangal ng ibang tao para sa sarili. Hindi nila hinahanap ang puri at pagsunod sa Diyos. Basahin natin. At gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na amo, dahil iisa lang ang inyong amo, walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Tinuturo ng mundo na ang mga nakakataas o may katungkulan o may pinag-aralan ay kailangang bigyan ng kaukulang respeto. Pinaghirapan nila ito, kaya naman nabigyan sila ng mga titulo. Hilig na hilig tayong gumamit ng mga titulo para bigyan importansya ang ating mga nagawa, ang ating sarili.
Kapatid, hindi ganito ang kaharian ng Diyos. Di ba't sabi ni Jesus na talikuran natin ang ating sarili? Di ba't sabi rin niya na tayo ay dapat maging bata? Di ba't itinuro niya sa atin na ang pinakadakila ay siyang naglilingkod sa lahat? Kapatid, hindi masama ang pagbibigay respeto sa iba. Ito ay natural lamang sa ating mga Pilipino. Ang tinutukoy dito ay ang mga taong naghahanap at hinihiling sa iba na gamitin ang titulo sa pagtawag sa kanila. Aaminin ko, kapatid, na ganito rin ako. Mataas ang tingin sa sarili at naghahanap ng pagkilala, pagpuri at pagsang-ayon ng iba. Kalaunan ko naintindihan na lahat ng nakamit ko ay kaloob lamang pala ng Diyos. At kung kaloob lamang ito ng Diyos, wala akong dahilan sa aking pagmamataas. Ikaw, kapatid, naghahanap ka rin ba ng pagkilala ng iba? Ang pagmamataas ay isang kasalanan sa Diyos Ama, at ang mga nagmamataas ay ibababa ng Diyos. At minsan ay kukunin niya ang lahat ng kanyang ibinigay para matutunan nating magpakumbaba. At kung sino naman ang nagpapakumbaba, ay siya namang itataguyod ng Diyos Ama. Basahin natin. Tinuliksa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Dinadaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian, at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Kaawa-awa kayong mga bulag na taga-akay. Dito, mababasa natin ang 8 pagtutuligsa ni Jesus sa mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan. At sa ating nabasa, kailangan din nating tingnan ang ating pamumuhay. Ito ay nakalagay sa salita ng Diyos bilang halimbawa sa atin ng maling pamumuhay ng isang sumusunod kay Jesus. Nang sabihin dito ang patungkol sa paghahadlang, naaalala ko ang mga batang gustong lumapit kay Jesus, ngunit pinipigilan lamang ng mga tagasunod. Tinuturo kasi ng mga Pariseyo na kailangan nating sumunod sa kabuuan ng kautusan para makamit ang buhay na walang hanggan. Ngunit walang makakagawa nito kundi si Jesus, na nabuhay ng walang kasalanan. Ito ang hadlang na tinutukoy sa atin. Hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kahit sino ang maaring lumapit kay Jesus, ay siguraduhin nating tayo ay lumalapit
ng buong pagpapakumbaba at buong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Alam natin na marami sa simbahan ang nagsisilbi sa kayamanan at kinukuha nila ang pera kahit na mga balo at mahihirap. Sa iglesia ninyo, kapatid, lagi bang humihingi ng abuloy sa mga tao? Nakapansin ka na ba ng mga taong sobrang haba kung magdasal? Marami ang nagpapapako sa krus, naglalakad ng nakaluhod, at nagdarasal para lamang sa pagsang-ayon ng ibang tao. Hindi malayo na tayo ay may pagkakataong magtuturo sa iba. Sa ating mag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, mag-ingat lamang tayo na tama ang ating maituturo sa iba. Huwag nating gayahin ang mga Pariseo. Basahin natin. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanunumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Dito ay tinutuligsa ni Jesus ang mga turo ng Pariseo ukol sa panunumpa. Alin ang nagpapabanal sa panunumpa? Ang pangalan ng Diyos o ang gintong nasa templo? Tinuruan na tayo ni Jesus, mga kapatid, na huwag na tayong manumpa sa ngalan ng Diyos o sa mundo o sa buhay ng pamilya at kung ano-ano pa. Gawin na lang natin ang ating dapat gawin. Napakaraming maling turo ang binibigay ng Pariseo sa mga tao. Basahin natin. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas makakalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululun naman kayo ng kamelyo. Ang nabasa natin ay nagpapakita na tinitingnan natin ang mga maling bagay sa ating kagustuhang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano nga naman ang silbi ng pagbayad ng ikapo sa asin kung hindi naman natin minamahal ang ating kapwa? Ano ang saysay ng mga sakripisyo kung wala naman tayong pagsisisi at pagbabagong buhay? Ano ang saysay ng pagdarasal buong araw kung di tayo makatarungan o mahabagin o tapat sa ating kapwa? Tinuruan na tayo ni Jesus na siya
ay titingin sa ating mga nagawa at sa nilalaman ng ating puso. Wala tayong maitatago sa Kanya. Katulad ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan, tinitingnan din ang nilalaman ng kanilang puso at isipan. Basahin natin. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na Pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan-ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Ang puso at isipan ang tinutukoy ni Jesus na kailangan nating linisin. Dahil dito nanggagaling ang lahat ng kasalanan. Ang ating mga mabuting gawa ay nawawalan ng saysay kung ginagawa naman natin ito sa maling dahilan. Ang pagbibigay ay nagiging kasalanan kung naghahanap tayo ng kapalit. Ang pagpapatawad ay nagiging kasalanan kung tayo ay hihingi ng kabayaran. Ang pagsisilbi ay nagiging kasalanan kung ang pagsisilbi natin sa iba ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Marami akong nakikita na nagsasabi na ang kanilang mga gawa ay para sa Diyos. Matuto tayong mangilatis sa ating sariling puso. Ang ginagawa ba natin ay para sa sariling kapakanan lamang o para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang pamantayan dito ay ang kalooban ng Diyos. Basahin natin. Sinabi ni Jesus ang kanilang kaparusahan. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ng mga taong matuwid at pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin nyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong. Hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Itinuloy ni Jesus ang kanyang pagtutuligsa. Tandaan natin na ang kapangyarihang humusga ng tao ay ibinigay kay Jesus. At dito ay ipinapakita niya ang kanyang pagbatikos sa kanila. Huwag nating isipin na ang pagbatikos ni Jesus sa mali ay isang kasalanan. Alam kong tinuruan tayong huwag maghusga kung tayo ay may puwing sa ating mata. Ngunit si Jesus ay walang puwing sa mata dahil siya ay nabuhay ng walang kasalanan sa kabuuan ng kautusan. At ang kanyang pagbatikos ay makatarungan dahil ibinigay sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos Ama.
Huwag tayong padala sa mga kuro-kuro ng mundo na nagkasala dito si Jesus. Basahin natin. Kaya makinig kayo. Magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sambahan at uusigin ninyo sila saang lugar man sila pumunta. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Berekaya, na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Talagang kayong mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanang ito. Dito ay hindi gumagamit ng talinghaga si Jesus at tinutukoy niya ang pag-uusig, pagpapahirap at pagpatay ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kasulatan sa mga matutuwid na tao at mga propeta. Minigyan sila ni Jesus ng babala sa darating na paghahatol. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ano ang ginagawa natin kapag may dumarating sa buhay nating nagtuturo ng salita ng Diyos? Alam nating marami ang huwad na tagapagturo at dapat lamang natin silang layuan. Ngunit kung nakikita natin ang kanilang pagiging tapat, ano ang gagawin natin? Tinataboy ba natin sila o tinatanggap at pinakikinggan? Naaantig ba kayo sa sinasabi nila? O di naman kaya ay babaliwalain na lang natin ang sinasabi nila? Basahin natin. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan, gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlong ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Dito natin mababasa ang pagtalikod ng bayan ng Israel sa lahat ng propeta hanggang sa pagdating ng anak ng Diyos na si Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, palalampasin ba natin ang pagkakataong maniwala kay Jesus? Tayo ba ay susunod sa halimbawa ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan? Aantayin ba nating sabihin din ni Jesus sa atin na nakakaawa tayo? Pag-isipan natin ito, mga kapatid. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 23 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.